Kumbaga napaka-versatile nyo, sir. Ibig sabihin, marami kayong alam gawin. Nagko-construction worker kayo, then pag walang buhos, yan yung ginagawa ninyo. Dalawa ang trabaho, wala rin sinusweldo. Bugbog na nga kayo sa pagiging construction worker. Yes, binubugbog pa kayo sa shooting. In the end, wala naman kayong sasahurin. Jun, nakikita namin child exploitation to, pinagtrabaho ka tapos hindi ka pa binayaran. Kinuha niya po ako at pinanganguan na gagawing bida at yung mama ko na hindi ko kaalam-alam na pinaperahan na pala. Magkano ang natangay sa nanay mo? Halos 30,000 po. Bago po kami pumasok ng construction, sir, nag-meeting muna kami at sumang-ayon sila at sasama sila kasi gusto nga po nila ma-experience. Gusto nila may experience yung pagka-construction, okay. Pinasok nila, sir, ay stuntman. Alam naman nila stuntman, so bakit nila gusto may experience yung construction? Napakasimpleng trabaho, punch lang naman eh. Sige, napakasimpleng trabaho, pero babalikan natin ang tanong, nabayaran ba sila? Hindi naman po kasi namin... So, hindi sila nabayaran. Dahil napakagulo ng sistema mo, hindi ka marunong humawak ng tao. Rolly, tuktok mo sa kukote mo, matigas ang ulo mo, na hindi ka marunong mag-asikaso ng tao mo. You're just a wannabe leader na gusto maging leader, pero wala ka naman kaalam-alam maging leader. Nireklamo po namin si Rolly Gardaño Mafereña dahil sa kanya pong problema po sa amin. Kinuha niya po kaming magtrabaho sa kanyang kontratang construction. Tsaka tuwing linggo din po, character stuntman din po sa ginagawa niyang movie series. Ako po ay kinupkop niya para isali sa kanyang plenanong movie at yung pala ay kumantong sa pamimera na ang pala sa mama ko. Ang ipinangako niya po sa akin na padali yung mama ko na 5,000, gagawin niya akong isang bida sa ganyang movie na gagawin. Sobrang naawa din po ako sa mama ko na nagpapakahirap siya, imbis na amin na pangkain. Kami po ay sa stand ng kanyang programa sa YT. Siyempre ay paglalaban po namin na may bigay niya po yung 1K talent namin every Sunday, Saturday. So inikayat niya po kami sa construction. Ang ginagawa po namin doon ay magpintura ng mga pabahay. At higit sa lahat, yung magbungkal kami ng lupa para baunan ng mga poste o biga o ano man yan. Sobrang hirap at pagod ang dinanas namin at gutom. Nasa ganun ay wala kami mapapala para hindi kami sweldoan ng isang buwan mahigit. Paano kayo napunta sa ganong trabaho na construction worker / stuntman? Si Rolly po at si Arturo Murilla po. Yung ba yung nirereklamo ninyo? Opo. Sila po ay yung inyong foreman. Opo. Sa construction site. Yes po. So sa makatuwid, sir, kinuha niya rin kayong stuntman. Para saan? Para dun sa gagawin niya cinematic, para... Cinematic? Sa YT po. YT, YouTube? Yes po. When you say cinematic, may ginagawa ba kayong pelikula? Para lang po makilala sa YT. For vlog lang? Yes. Parang content? Exactly po. Mga kasama nyo, mga construction worker rin yung iba dyan. Opo. Kumbaga napaka-versatile nyo, sir. Ibig sabihin, marami kayong alam gawin. Opo. Nagko-construction worker kayo, then pag walang buhos, yan yung ginagawa ninyo. So parang nagiging extra kayo, parang mga goons. Yes po. Mga kontrabida. Kasi ang inyong isinusumbong, yung foreman. Si Rolly ba? Yes po. Oo, nakinuha kayong construction worker, pero hindi naman kayo sinasahuran. Opo. Wala kaming kaalam-alam sa construction dahil mga stunts gun talent po kami. Ba't kayo kinuha ng Oh, yun nga. Dahil siguro sa inaasam niyang pera. Alam niya naman na hindi kami construction worker. Pinakakuha kami na lilipat kami ng Cavite at may offer sa kanya yung kaibigan niyang foreman na 600 hanggang 700 po ang sahod ng construction. Nag-join naman po kami dahil doon din daw po itutuloy yung cinematic. Paano kayo na-recruit para dito sa trabaho na to? Si Rolly Gardaño po ay nakilala ko po sa agency ng One Concept po. Doon po ako nagtitraining ng stunt. Actually po ako po yung kumontak. Gawa nung nabahaan po kami. Humingi po ako ng tulong sa kanya at binidyohan yung bahay ko, talagang was out po. Tapos sabi ko kay Rolly, baka po mayroong taping, isali niyo po ako. Hindi ko po talaga totally alam na cinematic lang po pala yun. Akala mo para sa isang TV show o yes movie. Po. Kinuha kayo as stuntman. Paano pumasok yung usapang construction dito?
May tumawag po sa kanya si Arturo Morilla at may papasa raw sa kanya ang project sa construction, pabahay po. Wala po talaga akong alam dyan sa ano sa construction Yung iba po pagka hirap na kasi nagugutom, walang pangkain. Nagbaback out po pag nabisto na wala pa rin sweldo. And then magre-recruit po sa another tao po sa probinsya pa po. Nueva Ecija. Yun po yung pinaka. Pero ito po bang si Rolly, ano po ba talaga siya? Foreman ba talaga siya o stuntman din po katulad ninyo? Yung dalawang bagay na po yun, nasa kanya po yun. Kasi nakikita ko, yung mga lugar na pinagsushootingan nyo, parang mga sira-sirang bahay. Don't tell me, yung shooting area ninyo, yun din yung ginagawa nyong construction. Bawal nga daw po. Oo, kasi nakita ko may bahay-bahay. Opo. So, nagtaka ko, yan din yung pinaggagawa nyo sa construction. Opo. Sinita na po kami ng pabahay doon ng mga gwardiya na bawal po magbigay. That could be called as trespassing. Kung sino yung responsible dyan, they could be called out kasi bawal yan. Matanong ko lang, meron bang kahit anong bayad na naibigay sa inyo ng time na kayo ay nagtrabaho doon kay Rolly? Wali po, wala. Karoon Zero. lang po akong natanggap nung na dumating po yung foreman at bumahili po ng 10,000. Bumali. Para doon sa amin, tigda 2,000. Bayad daw po namin sa korpo yun. Eh yung korpo po, namimitas kami ng gulay, pinapakuluan na lang po namin ng asin. So yun lang, tapos bali pa. Opo. May balita ba kayo na nakatanggap na ba ng bayad itong si Rolly or what? Huling linggo, bago kami mag-last ng linggo ng sahod, tinama niya po ako doon sa foreman dahil Papabong, sama ka sa akin dahil kukunin natin tong 9,000 na isang linggo po yata yung sinahod namin na natira dahil binawasan na po yun. 10% po yung si Arturo Murillo na nagpasa sa kanya ng project. So, sinama niya po ako doon and then inabot po sa kanya yung 9,000 pero hindi po 9,000. Umalma po siya doon sa kapwa niya. Bakit 9,000 na lang to? Kinaltas ko lahat ng mga binali mo. Binali po ni Rolly. Ibig sabihin in short, walang natira kasi binali na pala ni Rolly. Actually, parang exploitation. Isipin mo, galing pa ng iba't ibang probinsya. Dalawa ang trabaho, wala ring sinisweldo. Bugbog na nga kayo sa pagiging construction worker. Yes, Binubugbog pa kayo sa shooting. Opo. In the end, wala naman kayong sasahurin. June, tama ba alias June? Siya ay isang minor so we won't be discussing na yung ibang detalles. Nakikita namin child exploitation to, pinagtrabaho ka tapos hindi ka pa binayaran. Kinuha niya po ako at pinanganguan na gagawing sa palabas, maging bida. At yung mama ko na hindi ko kaalam-alam na pinaperahan lang pala. Magkano ang natangay sa nanay mo? Halos 30,000 po. Kinunan pa ng pera yung nanay mo, tapos ikaw ginawa ka pang so-called stuntman / construction worker. Bakit ka pumatol dun sa offer niya na ikaw ay sisikat? Ganun, dahil ba sa mga magagandang mga salita na sinabi niya sa'yo? Dahil din po sa pagsisikap ko na maging isang action star din. So parang pangarap mo na maging isang action star. Opo. On the line na ngayon si Rolly Oafarina. Magandang umaga po, sir. So anong masasabi niyo, sir? Di ba dapat stuntman lang kung ano na pag-usapan? Opo, pero bago po kami pumasok ng construction, sir, nag-meeting muna kami at sumang-ayon sila at gustong-gusto naman nila kasi maging experience naman daw nila. May experience yung alin? Yung pag-construction. Pinasok nila, sir, ay stuntman. Alam naman nila stuntman. So bakit nila gusto ma-experience yung construction? Yun po yung nag-ano lang po kami, nag-shooting lang po kami nung pang-upload lang sa Para saan yung pag-shoot na to? Sanction ba to ng isang malaking network or production company? Hindi po, sir. Pang-upload lang po, sir. Pang-vlog. Kinuha ko po sila, sir. Bilang mag-shooting lang naman po. Pang-upload lang. Kanya-kanya kaming pang-reels. So, ibig sabihin mo, sir, kinuha mo na para mag-shoot para dun sa vlog mo. As simple as that. Tama ba? Sa amin po lahat, sir. Sa amin po lahat. Kasi sila po, nag-upload din sila. Hindi, whatever it is, sino ba yung nag-alok para mag-shooting na to? Actually, sir, ako po. Kasi ako po Okay, ikaw nag-alok ng shooting, pero di ba dapat may kasamang bayad to dahil ikaw naman yung nag-alok ng sinasabing shooting? Hindi po, sir. Kasi bago nga po kami sir nag-shoot, nag-waiting po muna kami. So, ibig sabihin, inalok mo sila ng isang trabaho na walang bayad?
Hindi rin po, sir. So ano ba talaga? Hindi rin po. Kasi Ako ay naguguluhan sa'yo. ang sabi ko po sa kanila, may project akong gagawin sa palaran, sa construction, para may kitahin. Sino gustong sumama? Sasama sila kasi gusto nga po nila ma-experience. May gusto niya may experience yung pagka-construction. Okay, ano ang nangyari doon sa mismong construction? Bakit hindi sila nabayaran? Palpak daw po yung trabaho, sabi ng engineer. Naku, yung mga tao dito sinasabi wala naman nabibigay. Naku, grabe naman yan. Ang patamang nagsisinungaling sila. Binibigyan po sila. Halimbawa po, sir, isang linggo nagbigay ng 2,000. Ibinibigay ko lang naman sa kanila yon. Sarili diskarte ko kung paano kami kumain. Makinig ka lang. Kausapin din natin ngayon yung contractor na si Arturo Morila. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, sir. Diretso na ako doon sa pinag-usapan namin kanina. Ikaw ba ay nagbayad na doon kay mismong Rolly para sa kanyang mga tauhan? Bayad po ako dyan, sir. Bayad. Okay. Ang nabayad ko yan sa kanya, sir, 34,000. 34,768. Ngayon naman na nabayaran na, anong nangyari doon sa pera? Bakit hindi umabot sa tao? Ganito po, sir. Ang bali po ni Rolly sa akin, 28,000. 28,880. Ngayon po, kinaltas ko po yung lahat kasi siyempre inutang ko lang din yun na binayad ko sa kanya kasi wala naman akong kikita sa 10% lang na yun. Sa akin, tulong lang din sa kanila kasi hindi ko kasi alam na mga vlogger pala yung mga nadala niyang tao. Ito, 4 na araw ko tumutulong dito para lang sila maturuan ng trabaho kasi wala talaga, hindi talaga marunong. Palpak talaga yung trabaho dito eh. Hindi nga natapos yung project dito, sir. Binayaran ko siya ng tapos eh. Siguro, baka naawa ka din sa mga tao, ay binayaran mo na lang ng buo. Naintindihan ko na binawi mo naman yung balik. Kasi of course, utang ni Rolly o na dapat niyang bayaran. So kahit man palya-palya ang trabaho, hindi maayos ang trabaho, ay ikaw pa rin nagbayad ng tama. Tama ba? Nagbayad po. Alright. So wala talagang dumaan na kahit anong pera sa inyo. Tapos yung isa, bali pa. Nakikita natin dito, talagang merong panluloko at pag-i-exploit sa ating mga kasamahan dito. Anong naging feedback dun sa pinaka-kliyente nyo nung nalaman na mga stuntman yung ginawa nyong construction worker? Bakit nyo hinayaan din kasi? Huli ko na po nalaman, ma'am. Nasa site na sila, ma'am. Hindi sinabi ni Rolly sa'yo? Wala, hindi ko pa nilalaman na gano'n. Rolly, nandiyan ka ba? Opo, sir, nandito po. So ano magiging sagot mo doon kay Arturo na binayaran ka naman pala, meron ka daw balik, kaya kinaltas doon sa bayad sa'yo? Yung unang 2 linggo po, yun po ay gastos ko, sarili kong pera. Umabot po ng 10,000 ang ginastos ko. Okay. Dahil marami po kami, nasa 12 po kami. Ang punto kasi dito, bakit ka kukuha ng mga stuntman na hindi naman pala construction worker? So parang ang nangyayari, sir, ay kumuha ka lang ng proyekto para lang mabayaran yung mga tao na to, pero yung main focus mo talaga, itong mismong pag-shooting mo ng sarili mong vlog. Mukhang ganun kasi ang nangyayari, tapos si Arturo pa na mukhang nasira pa doon sa kanyang opisina dahil doon sa nangyaring pagkuha mo ng serbisyo ng mga stuntman. Kung talagang seryoso ka sana, talagang matapos ang proyekto, edi sana nung una pa lang, ginawa mo na ng paraan, construction worker mga hinire mo, tinapos mo yung proyekto. Hindi ka na dapat kumuha ng mga stuntman at kung ano-ano pa kasi hindi talaga magagawa na maayos yung trabaho. Pangalawa, yung pagbayad dun sa mga tao, dapat merong puhunan at merong kapital at talagang pambayad dyan sa mga tao. Aside from progress billing, dapat meron talagang nakalaan na certain budget na para hindi mawalan ng sinasabing bayad ng mga tao. Unang-una, dapat priority yan. Bago bayaran ng ibang expenses, labor always goes first. Yan ang number 1 na kailangan natin alahanin. Kasi kung hindi, sir, pwede kayo mapatawan ng iba't ibang klaseng kaso, hindi lang civil, kundi meron din kriminal. Kung wala naman kayong sahod na mabibigay, edi dapat binitawan nyo na lang yung mga tao at sinabi at naging honest nung una pa lang, edi para at least maintindihan nila. Si contractor, wala naman pagkakaalam dun sa nangyari na mga stuntman pala yung mga tao na kinuha mo. So, syempre, yung may ipit dito si Arturo. Hindi lang yun, mga gutom, yung mga tao mo. Nakukuha mo? Opo, sir, pero gaya po nga sinabi ko, sir, bago kami umalis, nag-meeting po kami kasi actually may mga tao talaga akong construction worker. Ngayon, ang sabi nila, sila na lang. Kaya sila po yung sinama ko. Napakasimpleng trabaho, panslis lang naman eh. Sige, napakasimpleng trabaho, pero babalikan natin ang tanong, nabayaran ba sila? Hindi naman po kasi kami Hindi nabayaran, sir. Huwag mo na ako anuin. So, hindi sila nabayaran. Dahil napakagulo ng sistema mo, hindi ka marunong humawak ng tao. As simple as that.
Yun lang yun. Billing nga po kasi sir eh. Billing kung ano po na trabaho. Rolly, tuktok mo sa kukote mo, matigas ang ulo mo na sinasabi ko kanina pa na hindi ka marunong mag-asikaso ng tao mo. Ngayon naman, nagkamali ka na, nagkanda-leche-leche na yung mga ginagawa mo. Ngayon naman, dapat managot ka. As simple as that. Hindi naman kasi ako sir, nabayaran naman talaga yung lahat ako nagawa. Ay sir, bahala ka na sa buhay mo. Ang ibig ko lang sabihin dito, dapat asikasuhin mo yung tao mo. Wala akong pakialam. Kung ano man yung dapat na ginawa nila, i-compute mo or dapat sila mag-compute, mag-usap kayo, bahala na. Ipapasa din namin to sa DOLE para mapatawag ka. Mapatawag din siguro si Arturo para magawa ng paraan. Sige po sir. Magandang umaga sa inyo, Director Marivic Martinez, DOLE Cavite Provincial Head. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga po, sir. Yung pagpasok na lang po niya bilang contractor ay talagang masasabi nating illegal kung wala po siyang rehistro doon sa amin pong DO 174. Ito po ang registration para masabing valid yung contractor at kung siya man po ay naging subcontractor. No po? Ang mga requirements po nito is yung nabanggit nga po natin na kailangan meron siyang substantial capital na 5 million. Hindi po pwedeng isagot na hindi siya binabayaran ng kanyang principal kaya hindi niya nabibigay ang obligasyon niya sa kanyang manggagawa. So doon pa lang po is may violation na siya if in case wala po siyang registration under DO 174. Correct. At the same time po, meron po tayong mga itinatalagang tamang pasahod kung saang area po sila naka-assign yung ating mga tinanggap na manggagawa. Kung yan po ay dito sa Dasma, Imus at Bacoor, sila po ay 520 ang kasalukuyang minimum wage sa 8 oras na pagtatrabaho. Definitely, sir, ay hihingin po namin ang buong detalye ng mga concerned workers. At the same time po, yung ating respondent kung sino po yung may obligasyon na ibigay ang mga benepisyong nararapat sa ating mga manggagawa katumbas dun sa araw na kanilang pinagtrabaho. Maraming salamat po, Ma'am Marivic, sa inyong pagtanggap ng aming tawag ngayong araw. Maraming salamat din po. Balikan natin si Sir Rolly. Sir Rolly, meron daw paglabag dun sa part mo na kung saan wala kang puhunan or kahit man anong klaseng lisensya na paghawak dun sa inyong mga tao. So unang-una, pagpasok sa construction na wala kang mga permit, lisensya at kapital sa paghawak ng mga tao mo ay meron ng paglabag. So we'll leave it up to sa DOLE para magawa ng pag-hearing or if not, meron din expect magpa-file ng case against you dahil dun sa mga paglabag mo sa ating batas. So nakukuha mo yan, Rolly? Opo, hindi naman po ako yung contractor sa sir Well, hindi ka contractor pero ikaw yung subcon, nakukuha mo? Hindi ka ligtas dito, mga tao mo yan, ayaw mo kumuha ng responsibilidad. Anong klaseng leader ka? Nakukuha mo, Rolly? Nakuha ko sir. Sige po. Alright. Ngayon naman balikan natin si Arturo para magpaalam. Arturo, nandiyan ka pa? Yes, sir. Arturo, I would expect na mag-coordinate ka na lang if ever magkukontak ang DOLE para doon sa mga detalye and sana na tumayo ka din sa mga tao na to laban doon kay Rolly. Okay? Oo nga po, opo. Okay. Maraming salamat sa inyo, Sir Arturo. Sige po, maraming salamat din po, sir. Alright. So ngayon, at least nagawa namin ng paraan ng inyong sumbong. So unang-una, maraming salamat sa paglapit nyo dito. And sana naman, mensahe ko na lang kay Rolly sa susunod, kung kukuha ka ng tao, ayusin mo naman, kumuha ka ng permit, license, and everything. Huwag ka naman ng parang tao na duwag na wala naman bayag para gawin ng kanyang trabaho. Yun naman napaka-importante na tumayo para sa kanilang mga tao. Well, Sir, maraming salamat muli sa paglapit. Maraming salamat din po. Salamat ngayon sa paglapit ninyo at hinggit sa sumbungan, investigahan, ano man reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan ito nag-iisang pambansang sumbungan tulong at serbisyong may tatak bitag ilalaban kay DA1. Ito ang hashtag ipabitag mo.